Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 5, 2024. It's Friday. Tomorrow is Saturday, July 6, 2024. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At ang atin pong tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa Ebanghelyo bukas, araw ng Sabado, July 6. Share screen po si Sir. Ano ang ating Ebanghelyo para bukas? Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para bukas mula sa aklat ni San Mateo, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po kayo nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gano'n ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po si Sir. Okay, yun po ang ating ebanghelyo para bukas. Tungkol ito sa pag-aayuno. Tungkol sa pag-aayuno. Pag-usapan natin ang pag-aayuno o fasting. Ano ang pinagmulan at kasaysayan ng pag-aayuno sa simbahan? May sinaunang pagsasagawa ng pag-aayuno bilang pagdadalamhati at pagsisisi sa kasalanan sa lumang tipan. Halimbawa ay sa pangyayari noong panahon ni Propetang Jonah, kung paanong nag-ayuno ang mga taga Ninibe after niyang pagsabihan ng mga Ninibe, ang mga taga Ninibe tungkol sa kanilang kasalanan. Nagbabakil ako. Kung paanong nag-ayuno ang mga taga Ninibe para sa kanilang mga kasalanan. Dulot ng pangangaral ni Jonah at utos ng Diyos. It is a sign of sorrow and repentance. Ang pag-aayuno ay sinusundan ng mataimtimang pananalangin. Di lang ba siya nag-aayuno, kasama nito ang mataimtimang pananalangin. Ang ideya dito upang ang panalangin ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Isang paraan ng pagpapakita ng dedikasyon o level ng commitment sa harap ng Panginoon sa iyong pag-aayuno. Ang ganitong ideya o pananaw ay tinatanggap pa rin sa kasalukuyan. Kailangan kasi natin patunayan sa Diyos ang sinasabi nating pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig na hindi bukang bibig lang natin, kundi may pagsasagawa ng mga mumunting mga sakripisyo tulad ng pag-aayuno. And usually, action speaks louder than words. Alam natin yan. Ang buti pang di ka na lang magsalita, ngunit sa iyong mga gawa, nakikita ang tunay mong ibig sabihin. Sa bagong tipan naman, ang Panginoong Yesus ay hindi masyadong binigyang diin o emphasis ang pag-aayuno habang ang mga disipulo ay kasama pa niya ng questionin tungkol dito ng
na mga disipulo ni Juan Bautista ang Panginoon, mukhang ang ipinilit ng Panginoon o ang itinuro niya ay dahil hindi nga ito napapanahon sa panahon ng katuwaan, at times of joy. Sa pagsasabi nito, ikinumpara niya ang kanyang sarili sa lalaking ikakasal. Yun yung ebanghelyo natin ngayon. At ang kanyang, para bukas. At ang kanyang mga disipulo ang mga espesyal na panauhin sa kasalan. Yun yung ebanghelyo natin bukas, Sabado. Panahon nga ito ng katuwaan o kaligayahan. Kasal hindi libing na may pagluluksa. Ito ang nakalagay sa ebanghelyo nga ngayon o bukas na makikita sa Mateo, Kabanata 9, talata 14 at mga sumusunod. Makikita din ito sa aklat ni San Marcos, Kabanata 2, talata 18 at mga sumusunod. Sa aklat ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 33 at mga sumusunod. Ang madaling salita, habang si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay magkapiling sa panahon ng iyon ng ligaya at katuwaan, hindi nga ulit iyon panahon ng pagluluksa. At sinabi pa niya, kapag kinuha na o wala na ang lalaking ikakasal, doon nga magkakaroon ng dapat na pag-aayuno. Pag-aayuno na sasagisag sa pagtangis dahil sa pagkawala. Ang pagkawala din bilang anticipation at paghahanda sa muli nitong pagbabalik. Anticipation and preparation for His coming back ng lalaking ikakasal. At siya na nga yun. Okay. Ibig din sabihin, gustong iparating ng ebanghelyong ito, na may mga bagay talagang dapat ginagawa ng napapanahon, on time. Halimbawa, larangan ng medisina, hindi mo ibibigay ang gamot na pang-umaga sa gabi at vice versa. Ang panggabing gamot, hindi mo naman ibibigay sa umaga, on time. Sa lipunan naman, bilang halimbawa, kung lantad at hayagan ang mga bagay na walang hustisya, injustices, mga katiwalian, dapat may makipaglaban. Kung hayag, kalat, ang mga kawalang katarungan, dapat may makipaglaban. Dapat may magsalita. Dapat may gumawa laban dito. Sabi, evil men flourish and their evil works because some good men say and do nothing. Tandaan natin yan. Evil men flourish so as their works because some good men say and do nothing. Ganda, di ba? Lastly, katulad ng ebanghelyo ngayon, okay, July 5, okay, sa ebanghelyo bukas, tigilan nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba, lalo't mukhang sinasabi natin na mas mabuti tayo magaling sa iba. Inilalagay natin ang ating sarili natin in a better light, in a better position than others. Sabi, kami nag-aayuno, kayo'y hindi. Nagdarasal ng pagkahaba-haba, kayo'y hindi. Tantamount to saying, nagdarasal ng samot-saring nobena, nagbabasa ng Biblia, kinakabisado pa. It's tantamount to saying we are better than others. We are better than others. We are more righteous.
than others. We are actually holier than others. No, we're not. We're not. Binibigyan lang natin ng walang halaga ang anumang kabutihang ginagawa natin sa pagsasabi at pag-iisip ng ganun. Kapag pumasok na sa isip natin, we are better than others, we are more righteous than others, we are more holier than others, nasa mali na tayo. Where we are at the wrong side of the road na. We're not. We're not. Lahat tayo makasalanan. Period. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan ng awa ng Diyos. Grasya ng Diyos. Laman ng puso natin talaga ang batayan ng tunay at tama nating relasyon sa Diyos. We always say, relationship to God matters. Saan makikita yon? Sa kaibuturan ng ating puso. Pusong ang Diyos lang ang buong nakakasaliksik at nakakaalam. Kahit nga tayo, di ba, minsan, hindi nga natin saktong alam kung anong laman ng ating mga puso. Ang ibang tao pa kaya. Kaya kung paano ang ibang tao walang karapatang maghusga sa'yo dahil hindi niya nakikita ang puso mo, wala ka rin karapatang maghusga sa iba dahil hindi mo din naman alam ang talagang laman ng kaibuturan ng kanyang puso. Sana na-gets natin yun. Wala akong karapatang husgahan ka dahil hindi ko alam ang kaibuturan ng iyong puso at wala ka rin karapatang husgahan ako dahil hindi mo rin naman alam ang nilalaman ng kaibuturan ng aking puso. Diyos lang talaga nakakaalam, hindi nakakalaman. Diyos lang talaga ang nakaaalam sa laman ng ating mga puso. At siya'y Diyos na hindi mapaglilihiman kung ikaw at ako'y nagkukulang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, buong puso kaming nagsisisi sa aming mga kasalanan. Panaguhin namin na kami patawarin mo sa aming mga kasalanan. Ikintal mo lagi sa aming mga isip, ang puso't isip na hindi mapanghusga ng kapwa. Linisin mo ang anumang karumihan sa amin. Linisin mo ang anumang karumihan sa amin. Dalisayin mo ang aming puso. Alam namin na ang pusong tunay na nagsisisi, lubos na nagsisisi sa mga kasalanan niya, siya'y pusong hindi mo, siya'y pusong pakikinggan mo. Habang kami taus-pusong nagsisisi sa aming mga kasalanan, alam naman namin na kami din ay tunay mong pakikinggan. Patawarin mo kami sa mga panahon naging mapanghusga kami sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami mula sa mga kasalanan ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas na iyong anak, naghaharing kasama mo at sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun po. Muli, nakatapos tayo sa ating pag-aaral, mga salita ng Diyos. Patuloy po tayong magbasa ng Biblia, patuloy po tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos na sa atin ay tunay na nagbibigay buhay. Magandang gabi po at paalam hanggang sa muli.